Iran and the US agree to stop fighting again to try and get their peace plan back on track. Iran and the United States have both said that they are ready for further negotiations after agreeing a 2-week ceasefire. Matapos ang ilang linggong pag-asa na humuhupa ng tensyon, muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang dating pansamantalang kasunduan na naglalayong pahintuin ng mga pag-atake ay tuluyang bumagsak. The U.S. completing its 8th straight night of strikes against Iran. We begin with the fast-rising tensions with Iran following deadly attacks on American forces. Now to the Middle East because U.S. Central Command says it has carried out an 8th night of airstrikes against Iran. Muling nag-akusahan ang magkabilang panig ng paglabag sa napagkasunduan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang diplomasya ay napalitan ng mga missile, drone at airstrike. Unti-unting bumalik ang gitnang silangan sa isang sitwasyong kinakatakutan ng buong mundo. Ayon sa Estados Unidos, nagsimula ang panibagong paglala ng tensyon matapos ang serye ng pag-atake sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Itinuturing ng Washington na mahalaga ang malayang paglalayag sa rutang ito dahil malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis ang dumaraan dito. Dahil dito, muling pinalakas ng Amerika ang operasyon ito sa Persian Gulf at ibinalik ang mas agresibong presensya ng kanilang Navy. Hindi nagtagal, nag-anunsyo ang US Central Command ng panibagong serye ng airstrike laban sa mga target ng Iran. Una nilang tinamaan ang mga coastal defense system, missile launcher, drone depot at iba pang pasilidad na sinasabing ginagamit upang bantaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa Pentagon, layunin itong pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga panibagong pag-atake sa rehiyon. Bilang tugon, agad namang naglunsad ang Iran ng mga missile at drone patungo sa mga base ng Amerika at mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa Jordan, Bahrain, Kuwait at iba pang kalapit na bansa habang nagsikap ang kanilang air defense system na harangin ang mga paparating na projectile. Dahil dito, mabilis na lumawak ang saklaw ng tensyon sa buong rehiyon. Habang nagpapatuloy ang palitan ng mga pag-atake, kinumpirma ng Estados Unidos ang pagkamatay ng ilan pang sundalong Amerikano matapos ang magkakasunod na insidente sa Jordan at Iraq. Ang mga nasawing ito ang naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lalo pang pinaigting ng Washington ang kampanya nito laban sa Iran. The U.S. Central Command says 2 soldiers were killed and a third is missing at this hour after an Iranian attack on a base in Jordan. 2 U.S. service members were killed in action in Jordan yesterday. Writing it happened as they, quote, defended against Iranian ballistic missiles and drone attacks. Kasunod nito, pumasok ang labanan sa panibagong yugto. Hindi na lamang mga pasilidad malapit sa Strait of Hormuz ang tinamaan. Lumawak ang operasyon ng US patungo sa mas malalim na bahagi ng Iran. Kabilang sa mga naiulat na target ang mga tulay, electrical facilities, military logistics hub, at iba pang infrastrukturang mahalaga sa operasyon ng Iranian Revolutionary Guard. Maring kinundina ng Iran ang mga pag-ataking ito. Iginiit ng Tehran na nilabag ng Estados Unidos ang umiiral na memorandum o pansamantalang kasunduan. Dahil dito, inihayag ng Iran na suspindido na ang kasunduan at handa na itong ipagpatuloy ang tinatawag nitong existential war laban sa Amerika. Ngayon, habang lumalawak ang labanan, lumalala rin ang sitwasyon ng mga sibilyan. Ayon sa mga opisyal ng Iran, mahigit 50 katao ang nasawi at daan-daan ang nasugatan sa mga pag-atake ng Amerika nitong mga nakaraang linggo. Samantala, patuloy ring tumataas ang bilang ng mga nasawi sa panig ng US dahil sa mga missile at drone attack ng Iran. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasalukuyang operasyon ay ang pagbabago ng estratehiya ng Estados Unidos. Kung noong una ay nakatuon lamang ito sa seguridad ng Strait of Hormuz, ngayon ay malinaw na mas malawak na ang layunin nito. Ayon sa mga analyst, ang paglipat ng mga target sa loob mismo ng Iran ay nagpapakita ng mas agresibong kampanya upang pahinain ang kakayahan ng Tehran sa mas mahabang panahon. Kasabay nito, patuloy ding lumiliit ang bilang ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz dahil sa panganib ng mga missile at drone attack. Maraming shipping company ang pansamantalang umiiwas sa rutang ito. Nagdulot ito ng panibagong pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis at kalakalan. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nananatiling nakaalerto ang mga bansang Arabo sa Gulf. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang air defense habang iniiwasang direktang masangkot sa labanan. Gayunpaman, dahil sa mga missile na tumatawid sa kanilang himpapawid, lalong tumataas ang panganib na madamay ang mas maraming bansa. Samantala, iginiit ng administrasyon ng Estados Unidos na ang pangunahing layunin ngayon ay tiyakin ang ligtas na pagdaloy ng pandaigdigang supply ng langis. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito usapin ang seguridad ng Amerika, kundi ng katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, may mga kritiko na nagsasabing lalo lamang nitong pinapalawak ang digmaan. Habang nagpapatuloy ang labanan, wala pa ring malinaw na senyales ng panibagong negosasyon. Sa halip, parehong nagpapadala ng karagdagang puwersa ang magkabilang panig. Bawat panibagong airstrike ay sinusunda ng panibagong missile attack
at bawat pagganti ay lalo lamang nagpapataas ng posibilidad ng mas malawak na digmaan. Sa kasalukuyan, ng Estados Unidos ay nagpapatuloy sa halos gabi-gabing operasyon laban sa Iran. Ayon sa US military, bahagi ito ng patuloy na kampanya upang sirain ang mga missile depot, drone facility at air defense network ng Tehran. Samantala, ipinapakita rin ng Iran na hindi ito handang umatras at patuloy nitong ipinapadala ang mensahe na handa itong lumaban sa mas matagal na panahon. Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak kung saan hahantong ang krisis. Ang dating pansamantalang kapayapaan ay tila tuluyan ng naglaho. Habang patuloy ang mga pagsabog, airstrike at missile attack, lumalaki ang pangamba na ang alitang ito ay hindi na lamang mananatili sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kung hindi mapipigilan ang kasalukuyang paglala, maaring ito ang magiging simula ng isa na namang malawakang digmaan sa gitnang silangan na magkakaroon ng epekto sa buong mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?